Sa bawat mga salita ni Alana, ramdam niyang hindi siya ang kailangan nito. Ramdam niyang hindi pa ganoon kalalim ang pagmamahal nito para sa kanya, ngunit hindi niya magawang sumuko dahil ang pagmamahal niya para dito ay sukdulan. Kaya niyang tanggapin ang lahat ng kapalit ng pagmamahal niya rito. Please, huwag mo ko sukuan dahil kapag sumuko ka, hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya. Isinandal niya ang noo sa ulo nito at mariing pumikit. May butil ng luhang tumakas sa kanyang mga mata. Kung susuko ka sa buhay, sasama ko sa'yo. Kahit saan ka magpunta, sasama ako. Puno ng pagmamahal at pagsuyo niyang bulong dito. Kapag may gusto kang kainin, sabihin mo lang, okay? We will buy anything you want. Wala siyang natanggap na sagot muli sa dalaga dahil tulala na naman ito. Kagigising lamang nila at dahil siguro sa pagod ay tanghali nang nagising si Alana. Ipinaghain niya ito ng almusal at tumabi upang subuan ito. Kung hindi niya gagawin iyon ay siguradong hindi ito kakain. Say, Ibinuka niya ang bibig upang gayahin ito. Napangiti siya dahil sinunod iyon ng dalaga. Very good, my little kitten. Patuloy niya itong inalalayan sa pagkain. Kahit papaano'y nagiging panatag ang loob niya kapag kumakain ito kahit na hindi maayos ang dinaramdam. Dahil sa nangyari kagabi ay mas lalo niyang dinagdagan ng security guard sa bahay nila at pati mga katulong upang marami ang titingin sa dalaga. Hindi naman siya humihiwalay at kaya niya itong bantayan, ngunit gusto niyang makasiguro. Ayaw na niyang maulit na halos mabaliw siya kakahanap dito. Good morning, Dad! Napangiti siya sa anak na kapapasok lamang sa dining area. Humalik ito sa kanyang pisngi. Good morning too, darling. Did you eat your breakfast? Yes. Kasabay ko po si Grandma and Grandpa with Tita Seven. That's good to hear. Lumapit ito ng upo kay Alana at tumitig sa dalaga. Can I play with her, Dad? I want her to be my friend. Pagko ay hiling nito. Agad siyang tumango. Sure, she's going to be your mom, remember? Isn't she too young to be my mom? It's her asset to look young and beautiful. Ang pagkislap ng pagmamahal sa kanyang mga mata ay kitang-kita habang nakatingin kay Alana. Pagkatapos niyang pakainin ang dalaga ay inalalayan niya itong bumalik sa kanilang kwarto habang nakasunod ang kanyang anak. Call me if you need anything, okay? Yes, Daddy. Magilaw na sagot ng bata. Take care of your mom. And please, don't take Darn away from her so she won't cry. Understand? Noted, Dad. Matapos niyang ayusin ang carpeted floor na paglalaruan ng mga ito ay muli siyang bumalik sa dining upang ligpitin ang ginamit para sa agahan ng kasintahan. Hindi na siya nag-abalang tumawag ng maid dahil alam niyang mga aligaga ang mga ito sa paglilinis. Naabutan niya ang bunsong kapatid na nagtitimpla ng kape at may dalang dyaryo. Good morning, bro. Bati niya. Tumango lamang ito habang patuloy sa ginagawa. Inilapag nito ang kape sa mesa at binuklat ang pahayagang dala bago nagsimulang magbasa. Samantalang siya itinuloy ang pagliligpit. Bakit mo pa pinatatagal? Natigilan siya sa paglapag sana ng mga pinggan sa sink dahil sa pagsasalita nito. Tumingin siya rito upang siguraduhin siya ang kausap nito. Tumingin ito sa kanya bago bumalik sa pagbabasa. Pinapatagal? Ang alin? Kunot noong tanong niya. I'm a psychiatrist. Unti-unti niyang naintindihan ang punto nito. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa mga pinggan at hindi magawang sumagot. Stop denying it because the best thing you can do is to accept it. Para din iyon sa kanya. Nagtagis ang kanyang mga bagang at mariing tumitig dito. She's not crazy. I didn't say that she is. Hindi ibig sabihin na ipatitingin mo siya sa doktor ay baliw na siya. Depression is eating her whole being and it will worsen if you keep on denying her situation. Seryoso din ang mga salita nito. Hindi lang ako doktor na may malasakit sa kapwa. Kapatid mo rin ako na gusto makabubuti sa babaeng mahal mo. Ilang ulit siyang huminga ng malalim dahil gusto niyang intindihin ng kapatid. Ayokong isipin niya na may mali sa kanya. Sumusukon tugon niya. Ang pagpuna sa katotohanan ay hindi mali. Ang mali ay yung itinatago mo ang sitwasyon niya. Hindi siya babalik sa dati sa pag-aalaga at pagbababy sa kanya. She needs a proper way of curing herself. Napayuko siya. I'm scared. Bulong niya. Natatakot siya na mamulat ang dalaga sa sitwasyon nito dahil alam niya kung gaano kahirap makipaglaban sa sarili. Alam niya kung gaano nakakabaliw ang paglaban sa matinding lungkot. Alam niya dahil pinagdadaanan na niya. Don't be.
Kung patuloy ka matatakot, mawawala siya sa'yo. Mabilis siyang umiling. I don't want to lose her. Alam ko dahil mahal mo. Lahat naman tayo takot mawala ng minamahal, kaya nga hanggat may pag-asa paharapin mo ang takot mo. Hindi pa man natatapos ng sasabihin nito ay bigla nilang narinig ang kahindik-hindik na sigaw ng kanyang anak. Daddy! Parehong may kung anong malamig na hangin ang bumalot sa kanyang sistema dahil sa pagtatayuan ng kanyang mga balahibo sa katawan. Muli na namang nabuhay ang kaba sa kanyang dibdib. Daddy! Muling sigaw ng bata. Mabilis siyang tumakbo palabas ng dining at nakita niya itong tumatakbo pababa ng hagdan at umiiyak. What happened? Sa mommy! Si mommy nakasabit! Para iyong bombang sumabog sa kanyang dibdib. Hindi magkanda ugaga siyang tumakbo at halos ilang beses siyang bumagsak sa sahig sa sobrang pagmamadali makarating lamang sa kanilang silid. Akala niya ay wala nang mas isasakit pa ang mga pinagdadaanan niya sa buhay. Ang pag-torture sa kanya, ang pagkawala ng karapatan niyang magkaroon ng sariling anak at ang halos pagkawala niya sa sarili. Ngunit ang lahat ng iyon ay gatuldok lamang sa nakamamatay na takot na bumalot sa kanyang sistema nang makarating sa silid at nakita ang leeg ni Alena na nakatali ng kumot at nakasabit ang katawan sa may balkonahe. Alena! Nanginginig ang buong kalamnan niya nang lumapit dito at namumutla na ang buong muka. Nakapikit ito. Please Lord, help me! Usal niya. Hindi niya namalayan ang mga luha sa mga mata habang nilalabanan ng sarili na hindi mawala ng malay. Labis-labis ang takot na mayroon sa dibdib niya ngayon. Pinipilit niyang mag-isip ng tama. Mommy! Malakas niyang sigaw. Niyakap niyang nakabiti na katawan ng dalaga upang maalis ang mahigpit na pagkakasakal ng kumot sa leeg nito. Mommy, help! Nagmamakaawa niya ang sigaw. Kung pwede nga lang niyang tawagin lahat ng santo at santa na pwedeng tumulong sa kanya, gagawin niya. Nakasunod sa kanya si Seven na mabilis na tumulong sa pag-alalay sa kanya upang alisin ang pagkakatali ng kumot. Humahagulhol sa isabang yakap ang katawan ng dalaga habang ang railings ng balkonahe ay nakapagitan sa kanilang mga katawan. Bakit? Bakit umabot tayo sa ganito? Umiiyak niyang tanong. Halos maubos ang kanyang buong lakas habang nakikitang nakabiti nito at tila wala ng hininga. Ilang ulit na nabasag ang kanyang kalooban dahil sa mga nasaksihan. Hindi ko kakayanin. Nagkagulo ang buong paligid at tumulong sa pag-alalay ang kanyang ama. Nang matanggal nila ang katawan ng dalaga sa kumot ay mabilis niya itong binuhat patungo sa kama. Walang ampat ang kanyang mga luha habang nakatingin sa walang malay nitong katawan at sa nagkukulay ube nitong leeg. Bakit nangyari to? Napasabunod siya sa kanyang sarili habang ang kanyang kapatid ay sinusuri si Alena. Bakit kailangan umabot sa ganito? Ang kanyang pag-iyak ay halos pumuno sa buong silid. Nangihina siyang napaluhod sa sahig at nawawala ng pag-asang isinandal ang sarili sa pader. Ano klaseng parusa to? Bakit? Naramdaman niya ang mahigpit na yakap ng kanyang ina habang ang mga mata niya ay nasa walang malay na kasintahan. Tahan na anak. Everything will be fine. Everything will be fine. Pag-aalo nito. Mahigpit siyang yumakap dito. Naging masama ba akong anak mo? Naging masama ba akong kapatid? Masama ba akong tao para parusahan ako ng ganito? Bakit tumantong sa ganito? Hindi ko kayang mawala siya sa akin pero bakit parang wala lang? Bakit wala lang sa kanya? Patuloy ang kanyang pagtangis. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya umiyak ng ganito. Sobra na siyang nauubos at wala nang natitirang saya sa kanyang kalooban. Ang takot na nararanasan niya noong nasunog ang kanyang katawan at na-torture ay walang-wala sa takot na nararamdaman niya ngayon. Hindi naman ako nanlamang ng kapwa. Naging mabuti akong tao. Patuloy niyang tanong. Yumakap din sa kanya ang anak na walang tigil din sa pag-iyak dahil tulad niya ay bakas na bakas din ang takot sa mukha nito. I'm sorry, Dad. Hindi ko siya napigilan. Umiiyak na sambit nito. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Sais dahil sa sobrang takot. Sabi niya maglalaro lang kami ng Rapunzel kaya niya kinuha yung kumot. Tapos itinali niya yun sa railings dahil yun daw ang gagamitin niyang pagbaba. Akala ko okay lang po pero bigla niyang itinali ang leeg niya tapos tumalon. Palakas din ang palakas ang iyak ng bata.
Sabi niya susunod na daw siya sa dad niya. Nailamos niya ang kamay sa mukha habang walang ampat pa rin ang pagtangi sa bisig ng kanyang ina. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko para piliin niyang manatili sa akin at labanan ng lungkot? Tanong niya habang nalulumong sinasapo ang dibdib dahil sa sobrang paninikip. Sapat ang pagmamahal mo anak, ngunit hindi niya iyon nakikita. Dahil sa sobrang lungkot ng pagkawala ng kanyang ama. Anang ina na umiiyak na rin. Kailangan ba talagang tapusin niya ang buhay niya? Paano ko, Mom? Paano ko kapag nawala siya? Nakakaawa ang kanyang kalagayan dahil hindi niya nakikita ang sarili sa hinaharap na hindi kapiling sa alana. Manalig lang tayo sa Panginoon, anak. Patuloy ang pag-aalos sa kanya ng ina. Hindi na niya mailarawan kung gaano siya nasasaktan ngayon para sa dalaga. Halos naisin na rin niya sumuko pero naisip niya kung susuko siya, sinong lalaban para sa kanilang dalawa. Gayong ngayon pa lang ay sumusuko na ang dalaga. She's breathing. Imporma ni Siete. Hindi gumalaw sa 6. Gustuhin niya man dahil sa nanginginig niyang tuhod ay nakapako lamang ang kanyang tingin sa dalaga. Maraming tanong sa kanyang isipan ang gusto niyang sagutin. Mabutit na agapan natin kaya sa awa ng Diyos ay hindi naging malala ang epekto ng hindi pagdaloy ng dugo sa kanyang utak. She's fine now, but don't leave her. Because of too much sadness and depression, she's being suicidal. That's based on my observation. Paliwanag ng kapatid. Salamat sa Diyos. Dinig niyang tugon ng ina. Magpapadala ko ng mga facilities mula sa ospital. Mamaya at i-check ko siya from time to time. Lumapit sa kanyang bunsong kapatid at tinawakan siya sa balikat. I'm not asking your permission. I'm doing this because this is the right thing to do. And you're my brother. Your happiness is our happiness too. So don't lose hope. She will be fine soon. Matapos iyon ay lumabas na ito ng silid habang may kausap sa cellphone. Nang masiguro niyang kaya na niyang tumayo ay naglakad siyang papalapit sa natutulog na dalaga. Nilagyan ng ointment ng kanyang kapatid ang nabuong kulay ubing pasa sa leeg nito. Nanginginig na hinaplos niya ang buhok nito habang ang kaba sa dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Gusto niyang magwala dahil sa labis-labis na emosyon na namamayani ngayon sa kanyang dibdib. Ngunit wala siyang masisisi dahil sa laban nilang ito ay mga sarili nila ang kaaway. Kailangan nilang talunin ang mga sarili upang manumbalik ang pagiging positibo nila sa buhay. Nakakalungkot isipin dahil ang pinakamahirap na kalaban ay ang sarili. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Huwag mo na ulit akong tatakutin ng ganoon dahil baka hindi ko kayanin. Pagkausap niya dito, mariin niyang kinakagat ang mga labi sa bawat pagbigkas niya ng mga salita dahil sa luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Nang makita kitang nakabitin at walang malay, akala ko mawawala ka na. Hindi ko na alam kung paano pakikilos. Kung wala siguro sila, pareho na tayo sigurong wala. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilin ang paghikbi. Inaalala niya ang magiging reaksyon nito kapag nagising. Sa kagustuhan niyang itago dito ang kalagayan nito ay mas lalo itong napapahamak. Sa mga pagkakataon na ito, pakiramdam ko wala akong silbi. Kasi hindi kita matulungan. Wala akong magawa para alisin ang lungkot na nararamdaman mo. Hinawakan niya ang kamay nito at masuyo yung pinisil-pisil. Nabablangko ang kanyang utak dahil sa mga nangyayari. Napapagod ang kanyang katawan dahil sa mga emosyong hindi matatawanan. Gusto niyang matulog o magpahinga man lang sandali. Ngunit hindi niya magawa dahil natatakot siya na baka pagkagising niya ay wala na ito. Kahit saglit lang sana, isama mo ko sa kalungkutan mo. Sana'y makita mo ako. Bulong niya. Nanatiling gising sa 6 kahit na maghahating gabi na dahil sa pagbabantay sa dalaga. Ayaw niyang matulog kahit na pagod na ang kanyang buong sistema. Upang masiguro na ligtas ito, isinasakripisyo niya pati ang pagpapahinga. He can't rest, thinking that he might lose her in any moment. He leaned at the wall while watching her sleep. He can think of anything as if his mind is blank and lost. Kinakain ng katahimikan ang malalim na gabi kaya't pati ang pag-iisip niya ay naaapektuhan. Gustong-gusto niyang malibang upang alisin ang mga negatibong ideya ngunit hindi siya pwedeng umalis. Hinahayaan na lamang niya ang pagkukusa ng mga luha sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Wala din namang patutunguhan kung pipigilan niya iyon dahil hindi pa ampat. Tatay,
Tay! Mabilis siyang bumangon nang marinig ang paos na boss ng dalaga na tinatawag ang ama nito. Lukitan! Dahil sa pinaghalong pagod at puyat ay bahagyang gumewang ang kanyang pagtayo dahil sa pagdidilim ng kanyang paningin. Mahigpit siyang napakapit sa bedside table at sinikap na lumapit sa dalaga. Ang tatay ko! Maras itong bumangon at akmang aalis sa kama pero pinigilan niya. Nagpumiglas si Alana kaya nakawala ito sa kanyang pagkakahawak dahil sa nangihina niyang katawan. Hindi niya ito napigilan nang magwala ito. Ang tatay ko! Nasaan ang tatay ko? Umiiyak na naman ito. Napasabunot na lamang sa sais sa kanyang buhok at mariing pumikita habang pinapakinggan ng bawat sigaw at galit ng dalaga. Halos magmakaawa na siya na tumigil na ito dahil hindi na kinakaya ng kanyang isipan ng mga nangyayari. Sobra-sobra na siyang nasasaktan sa mga pinagdadaanan nila. Ibalik niyo ang tatay ko! Sigaw nito. Hindi ginusto ni Sais ngunit sa dami ng kanyang iniisip ay malakas siyang napasigaw upang patigilin ito. Hindi ko na maibabalik ang tatay! Naluluha na naman siya habang nakatingin sa dalagang natigilan. Bumakas ang takot sa mga mata nito ngunit masyado na siyang nilalamon ng negatibong emosyon para pansinin pa iyon. Gustuhin ko mo ibalik sa tatay, hindi ko na magagawa dahil wala na siya. Wala na siya. At kahit ubusin ko lahat ng yaman at kapangyarihan ko, wala akong magagawa para ibalik siya. Nasapo niya ang bibig at napahagulhol habang nakaupo sa gitnang parte ng kama. Bakit araw-araw mong pinaparamdam sa akin na wala akong salbi sa iyo? Bakit araw-araw mong ipinamumukha sa akin na hindi kita matutulungan na makaahon sa lungkot? Bakit Hindi po ba sapat ang pagmamahal ko? Kahit pangihinay, nagawa niyang tumayo at dahan-dahan lumuhod sa harap ni Alana. Wala na siyang ibang maisip kundi ang magmakaawa dito upang tulungan ang sarili. Mahal na mahal kita, tanda akong gawin ang lahat para sa iyo. Hindi ako nagrereklamo sa lahat ng sakit na binibigay mo sa akin pero sana maramdaman ko rin na kasama ko sa mundo mo. Sana maramdaman ko na kaya kong ibalik ang saya mo gamit ang pagmamahal ko. Parang awa mo. Parang awa mo na hayaan mong pasayin kita. Wala siyang sagot na natanggap mula rito na hindi na bago sa kanya. Lumuluha siya at nagmamakaawa. Nag-iiyakan na silang dalawa habang bumabaha na naman ang mga luha. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa kanila sa bawat araw na nagdadaan at sa bawat minuto lumilipas ay nilalamon sila ng mga negatibong mga ideya. Mahigpit siyang yumakap sa mga hita nito tumagulhol. Hindi ako mapapagod na ipaglaban ng pagmamahala natin pero sana wag ko sumuko. Habang lumalaban ako. Kahit saktan mo ako ng paulit-ulit, wag mo lang saktan ang sarili mo. Dahil kapag nawala ka, paano na ako? Naisip mo ba na kapag nawala ka sa akin, hindi ko na rin gugustuhin mabuhay? Susunod ako saan ka man magpunta kahit sa kamatayan. Nagtatagi sa mga bagang na tumayo siya at malalaki ang hakbang na lumapit sa bedside table. Kinuha niya ang basong nandoon at binasag iyon bago itinapat sa kanyang pulso ang matulis na bubog na hawak. Gusto mo bang ako ang unang mamatay sa ating dalawa? Sabihin mo lang na mamatay na ako. Hindi ako magdadalawang isip na itarak ito sa ugat ko. Total wala namang pinagkaiba ang sakit na pumapatay sa atin ngayon. At least kapag ako nauna, mukhang ayos lang sa'yo dahil hindi mo naman ako kailangan. Dahil wala ka namang pakaalam na nasasaktan ako. Kinakain ka na lungkot samantalang ako. Kinakain ng takot sa bawat minuto na baka mawala ka. Dahil sa pag-iyak ay hindi niya alintana ang pagsugat ng bubog sa kanyang kamay. Sa diin ng pagkakahawak niya dito umaagos na ang dugo mula sa kanyang palad. Kapag nawala ako siguro kakayanin mo pero kapag nawala ka hindi ko kakayanin. Kung maaari lang nahilingin kong sana ako na lang ang namatay at hindi si tatay. Kung may babalik lang siyang buhay kapalit ko gagawin ko yun, huwag ka lang makitang nawawala sa sarili. Naiiling siyang binitawan ng bubog na hawak at nangihinang napaupo sa sahig. Habang ang dalaga ay walang humpay rin sa pag-iyak at nakatitig sa kanya ang mga matang balot ng lungkot. Ilang sandali lamang inaramdaman niya mga yakap nito. Mas lalong lumakas ang kanyang mga hikbi dahil sa init ng mga haplos nito na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Labis-labis ang pagmamahal niya sa dalaga at sa simpleng pagdikit ng kanilang mga balat ay nawawala lahat ng pagod niya.
Nasa ganoong posisyon lamang sila hanggang sa makatulog siya sa mga bisig nito dahil sa sobrang kapayapaang nararamdaman sa yakap nito. Kahit nasa malalim ng pagtulog ay lumuluha pa rin ang kanyang mga mata. Napakabigat ng kanilang pasanin sa mga oras na iyon ngunit hindi siya susuko kahit gaano pa kasakit. Pinunasan ni Alana ang mga mata ng binata na hilam sa luhat umiiyak na humalik sa noo nito. "Patawarin mo ako," bulong niya. Hilam pa rin ng mga luha ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mukha ni Sais. Nakatulog ito sa labis na pagsigaw at paglabas ng emosyon. Hindi niya alam kung bakit nang marinig niya ang malakas ngunit puno ng hinagpis na boses nito ay tila may hanging gumising sa kanyang diwa. Para siyang pinapatay sa sakit dahil sa mga salita nitong puno ng pagsusumamo. Nagawa nitong lumuhod sa kanya at halos magtangkang bawiin ang sariling buhay, mapatunayan lang na nandito ito para sa kanya. Yun ang gumising sa kanyang diwa. Na-realize niya na sukdulan ang epekto ng pagiging makasarili niya. Hinaplos niya mga mata nitong nakapikit na basang-basa ng mga luha. Hindi niya namalayan na dahil sa pagpapadaig niya sa lungkot ng pagkawala ng kanyang ama, ay naiwan niya sa Sais na mag-isang lumalaban para sa kanila. Nakakapanlumo na tila naging makasarili siya. Hindi niya inisip ang magiging epekto nito sa lalaking mahal niya. "Patawarin mo ako," bulong niya. Hindi niya napigilang kagatin ng dila upang pigilin ang mga luha. Puro na lamang siya iyak, ngunit hindi pa rin paampat ang mga iyon dahil sa kirot ng kanyang kalooban. Kirot dahil sa sakit na idinulot niya sa nobyo. Tila mas naging matimbang ang kirot na iyon kaysa sa lungkot na pumupuno sa kanyang puso. Mahal na mahal kita. Kahit hindi ko na ipakita at naiparamdam sa'yo." Mahigpit niyang niyakap ang ulo nito sa kamaring hinalikan ng gilid ng noo. "Sana hindi pa huli ang lahat. Sana hindi ka papagod na intindihin ako." Isa-isang nagsilabasa ng alaalan niya sa mga sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Mula sa pagkamatay ng kanyang ama, ang pagkupkup nito sa kanya at pag-alaga habang nawawala siya sa sarili. Ngayon napagtanto niya kung gaano siya nito kamahal. Para siyang nanliit dahil tila hindi niya kayang tapatan ang pagmamahal nito sa kanya. Nag-uumapaw iyon at tipong kahit sa pinakawasak niyang estado ay nagawa pa rin siya nitong mahalin. "Babawi ako sa'yo. Siguro nga panahon na para tanggapin niyang kahit anong gawin niyang pagluluksa ay hindi na maibabalik ang katotohanan na wala na ang tatay niya. Kung patuloy ako magpapagabi sa lungkot, baka mahuli na ang lahat. Baka tuluyang mawala sa akin na lalaking pinakamamahal ko." Tumingin siya sa kisame na tila iyon ang kalangitan. "Tay, patawad kung pansamantala kong kinalimutan ang sarili ko. Patawad kung hindi ko piniling maging masaya. Alam kong nalulungkot ka dahil naging mahina ako. Alam kong gusto mo palagi ako maging masaya." Ibinalik niya ang tingin kay Sais. Napangiti siya dahil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Gising na gising iyon. Ngayon niya nalang ulit naramdaman ang pangingibabaw ng tibok nito. Alam niya dahil iyon kay Sais. Ito lamang ang may kakayahang gawin iyon sa kanya. Simula noong una niya itong makita, magpahanggang ngayon. Naaalala niya ang bawat masuyo nitong haplos sa kanya. Ang pag-aalaga na halos gawin siyang baby at pagpapahalaga kahit noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Hindi ang init ng kanilang mga katawan ang nagpasiklab ng kanyang pagmamahal dito, kundi ang purong pagmamahal nito. Ang ngiti nito, ang pagrespeto sa kanyang ama, ang pagtangkap sa estado niya, at ang pagiging totoo nito, ang nagpahumaling sa kanya ng sobra. Mas lalo naging malinaw ang intensyon nito sa kanya noong mga panahong walang-wala siya sa sarili. Alam niya ang mga iyon ngunit isinantabi niya lamang dahil mas nagpapalamon siya sa lungkot kaysa ipagpasalamat at namnamin ang pagmamahal nito. Bonus na lamang ang pagiging maganda nitong lalaki. Kahit sinong babae ay mahuhulog sa tulad ni Sixth Miller. Napakaswerte ko dahil nasa akin siya at ako ang babaeng mahal niya. Gusto kong patunayan na mahal ko siya. Hindi ko man mahigitan ang pagmamahal niyang walang hanggan. May papangako kong lalaban na ako kasama siya. Hindi ko na siya iiwan sa lungkot. Magkasama kaming haharapin ang pigati at saya. Ipinagpatuloy niya ang paghaplos sa buhok nito habang pinapakinggan ang mahinang hilik nito. Halatang-halata sa itsura ng nobyo ang pagod at lungkot. Nangangalumata na ito na mas lalo niyang ikinakonsensya. Unti-unti akong babangon.
Gagamitin ko lakas ang pagmamahal mo upang makayanan ang lungkot. Dinampian niya ito ng halik sa labi. Miss na miss na kita. Sir Sais, nasa sala po si Sir Leo. Sabay-sabay silang napatingin sa katulong na kapapasok lamang sa dining. Abala ang buong pamilya sa pag-aagahan habang siya ay abala sa pagpapakain sa kanyang kasintahan. Bakit hindi nalang tumuloy? Tanong niya. Ayaw niya po. Kayo lang daw po ang gusto niyang makausap. Sagot ng katulong. Tumingin siya kay Alana na pinaglalaruan ng hawak na saging habang inunguya ang pagkain. Ako na magpapakain sa kanya, anak. Sabi ng ina. Tumango siya at tumayo upang puntahan ng pinsan, ngunit bago tuluyang umalis ay humalik siya sa kasintahan. I'll be back, Lil Kitten. Tila walang nangyaring iyakan sa pagitan nilang dalawa kagabi sa uri ng kanyang pagtrato sa kasintahan. Gusto niya lamang ilabas ang sumasabog na emosyon, ngunit ang pagmamahal niya para dito ay hindi nabawasan. After his emotional breakdown, he woke up with calmness and willing to fight again. Iiyak at hahagulhol, ngunit hindi siya susuko. Bakit hindi ka sumabay sa agahan namin? Mom wants to see you. Bungad niya sa pinsan na umiinom ng kape. Seryoso itong umiling at pinulot ang brown envelope na nasa tabi nito. I don't have much time to stay here in Manila, and I need to tell you something. Dahil sa seryoso nitong kilos at pananalita ay alam niyang may mali. Kilala niyang pagiging masayahin at approachable nito, ngunit iba kapag nagsaseryoso. Sa kwarto tayo. Anya. Agad naman itong sumunod at hindi pa man sila tuluyang nakakapasok sa silid ay natigilan na siya sa mga sinabi nito. Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay ni Alana. Sa mga salitang iyon ay sumabog ang galit sa kanyang kalooban. Naikuyom niya ang mga kamao at ang mga tingin ay kayang-kayang pumatay ng tao. May hinala na siya sa mga nangyayaring, ngunit hindi niya pinagtuunan ng pansin dahil mas mahalaga sa kanyang kaligtasan ng nobya. Umupo si Leo sa paanan ng kama samantalang siya ay hindi magawang umalis sa kinatatayuan. Purong pula ang nakikita niya at tila siya tigre na handang lumapa at pumatay. Hindi niya palalagpasin na lahat at magbabayad ang dapat na magbayad. 1 linggo mula na makaalis kayo sa asyenda ay kumalat ang usap-usapan ng pagkamatay ng buong pamilya ni Bitoy. Ang trabahador ko na nakaalitan ng tatay ni Alana. May inilapag itong mga litrato at nakita niya ang mga taong tinutukoy nito. Sunod nitong inilapag ay ang mga taong nag-torture sa kanya. Halos magkulay ube ang nakakuyom niyang mga kamao dahil sa sobrang dilim noon. Sasabog na ang kanyang galit at alam niyang anumang oras ay maaari siyang maging kriminal. Sila ang mga taong nagpahirap sa iyo at naikulong na sila dahil sa kasong inihain mo sa kanila. Kahit puno ang kanyang pagkasuklam sa mga taong iyon ay pinili niyang ipakulong ang mga ito kaysa ang kitlan ng mga buhay dahil ayaw niyang magkasala at isa siyang alagad ng batas na dapat hindi gumawa ng sariling hakbang na labag sa konstitusyon. Pero ibang usapan na ngayon. Tinamay nila ang babaeng pinakamamahal ko. Walang batas-batas sa akin ngayon. Napupuot na tugon ng kanyang isipan. Nakalaya sila bago masunog ang bahay nila Alana. Kumunot ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Bakit hindi ko nalaman na nakalabas na sila? Mas lalong nadipina ang kanyang pangasagalit. Connection. Simpleng sagot ito at muling may inilapag na larawan. Attorney Sebastian Fabilon. Ginamit niya lahat ng connection niya para makalaya ang mga taong ito. Siya yung attorney na nilapitan ni Alana. The one you recommended to her? Hindi pa rin nawawala ang pagkakunot ng kanyang noo dahil hindi niya nagugustuhan ng tumatakbo sa kanyang isipan. Yes. Are you done fooling me, Leo? Mariin ang bawat bigkas niya ng mga salita at galit na napasuntok na nang hindi ito makapagsalita. Inilapit mo sa Alana sa masamang tao. Correct me if I'm wrong. Sa mga sinasabi mo ngayon, mukhang alam ko na ang gusto mong ipunto. Huminga siya ng malalim upang kalmahin ang sarili. Hindi arsa na nangyari dahil inutusan ng mga tarantadong iyon ng pamilya ni Bitoy at sigurado akong tinakot sila. At ang punot dulo na lahat ay si Fabilon. Bakit? Fabilon is the mastermind of the syndicate na nakabangga ng grupo niyo sa FBI noong nasa serbisyo ka pa. It's all planned. Mula sa pag-torture sa'yo hanggang sa pagkamatay ng tatay ni Alana. Tumayo ito at seryosong naglakad patungo sa balkonahe at tumingin sa kawalan. Alam nilang sa akin nagtatrabaho ang mag-ama at alam ni Fabilon na malapit ang mga ito sa akin. Noong una, yun ang plano nila. Gagamitin nila ang mag-ama upang magulo ang asyenda. Kaya nangyari ang alitan nila ni Bitoy.
Inutusan siya ni Fabilon at kaya gustong-gustong ikama nito si Alana dahil gusto niya itong gahasain at palabasin na ako may gawa upang masira ang asyenda ko. Ang galit niya ay umabot sa sukdulan dahil sa mga impormasyong naririnig. Pero tahimik pa rin siyang nakikinig sa mga paliwanag nito, ngunit may mga butas siyang nakikita na hindi niya ikinatutuwa. Yun ang plano nila. Not until they found out about you and Alana. Kaya mas nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ito. Bakit niya gustong sirain ka? At anong koneksyon niya sa mga nangyari sa akin? Hindi niya mapigilang tanong. Sandali itong bumaling sa kanya. Dahil galit na galit siya kay Quatro. Dahil kahit na anong galing niyang abogado, ay para pa din siyang tuta ng kapatid mo. At nadagdagan ng galit niya noong malaman niyang ikaw ang nakatuklas ng mga ebidensyang nakuha ng team niyo sa FBI. He's so desperate to win against us. And she used your fiancé to defeat you. Saan mo nakuha mga impormasyon na yan? May kutob na siya pero ayaw niyang pangunahan ang pinsan dahil baka pati ito ay kagalitan niya. Kay Troy, matagal na niyang hawak ang kaso ni Fabilon at dahil na rin sa nangyari sa'yo kaya gustong-gusto niyang parusahan ito. Hindi niya pinansin ang iba pang sinabi nito dahil agad na nagdilim ang kanyang paningin at sinugod ito ng suntok. Alam mo na hawak niyang kaso? Kaya ipinahin mo si Alana? Kaya si Fabilon ang abogado na gusto mong ibigay sa kanya at hindi si Kuya? Dumagundong ang galit na galit niyang sigaw at kinuwalyuhan ito. Yumuko lamang ito kaya mas lalo siyang sumabog. Paulit-ulit niya itong itinulak sa pader at pinagsusuntok. Gumamit kayo ng nisantong tao para mapadali ang kaso, ha? At ang babaeng mahal ko pa. Gusto lang namin na makabubuti sa'yo. Kalmadong sagot nito at hindi gumanti sa pananakit niya. Hindi niyo alam kung ano makabubuti sa akin! Sigaw niya. Nagkikiskisa ng kanyang mga ngipin sa sobrang puot. Iharap mo sa akin ang Fabilon na yun at ako mismo papatay sa kanya! Huli mga kataga niya bago ito iwan. Wala siyang sasantuhin kahit na maging makasalanan siya. May ganti niya lamang ang nobya.